Guys, napakalakas ng bagyo Rina eh. So ayan oh, magdamag na bumanat tong bagyo. Ano bang pangalan na 'yon? So napakalamig, my goodness. So parang sumasakit tong aking sugat no sa sobrang lamig, pero ayos-ayos naman na. Pero may nararamdaman lang ako na sakit niya. So ito nyo po, napakalakas pa rin ng ulan. Halos kaninang alas 4 lang tumigil. So itong mga tanim ng misis ko, ayan, nasira. Nasira yung mali naman kasi yung kanyang mga pagtanim eh. Dito siya dumaan sa ng ulan. Hindi niya na yung bugso ng ulan din eh. Dapat dito pag ganoon. Tapos para magkaroon ng tubig din eh. Ayan, wash out. Nasira ang kanyang mga pananim. Sa sobrang lakas ng ulan. Woo! Yan, ito po, ayun, tingnan nyo, nagpapagi dito talaga. Sobrang lamig po talaga rito sa lugar na to. So, ito po yung ginawa ko kahapon, mga best friend. So, ayan o. Naglagay na ako ng net. So, ang ganda ng pagkalagay ko. So, hindi siya lilipa rin kasi meron siyang mga pang-ipit. Doon. At ito, ayan, marami ng tubig ngayon, mga best friend. Oh. Daming tubig. Kaso, pag humintong ulan, ay babawasan pa rin to, dun pa rin matitira kasi meron akong titik-tikin dito sa gilid nito na merong crack dito, mas malaking crack to pag ganun. Titik-tikin ko yan tapos waterproofing. So ang tubig nito hanggang dito lang sa unang palapag at pag natapos na yung mission natin doon kay Kuya Jay, Kuya Bukol ay dito na ako talaga magi-stay at ay hahanap ako ng bibilan ng fingerlings ng tawag dito yung mga tilapia. So dito alagaan ko ng tilapia siguro mga 2,000 siguro. So yun yung pang negosyo natin dito sa Pintong Bukawi pagka hanggang doon sa Manila. May sakyan naman tayo, magde-deliver tayo, 'di ba? Ang negosyo natin. Para dire-diretso yung buhay natin, para may pang charity tayo. Kahit wala tayong sweldo sa pag-vlog, o di kung mayroong kinikita, is meron tayo pang charity. So itong mga gulay dito, ay hindi pa naman din kami nakakatanim ni paring Randy. At ay sakto, buti maliliit pa yung mga seedlings, ay hindi pa namin nailipat kasi dumating yung bagyo. Kung naitanim namin kagad yan, syempre maliliit pa sila. Wash out yun. So ito yung mga sitaw oh. Mali ang tanim ng mais ko eh. Ayan oh, wash out yan siya oh. May mga nakatanim pa naman. Pero yung iba mga nakahiga. Ayan oh, meron tayong papaya rin eh. Ayan oh, may papaya. Yan. Natumba yung ating plug. Ito, hindi ito. Berero, andun lalaki. Ang tataas pa naman na ng mga mga sitaw. So ito yung tanim ni paring Rico, pinadala ng nanay ko ng mga sanga ng ang tawag daray, yung malunggay. So yan, maraming malunggay dito, nakapaikot malunggay. So marami tayong maaning ng mga gulay pag yan, may kalamansi. Ito meron na rin tayong santol. Yung meron ng santol dito. So lalaki yan, protection sa lupa. Kasi ang santol maganda yung mga ugat nito. Ipoprotect niya tong bundok kasi pababa to. Ayan. Yun, may mga mangga rin tayo dun sa may baba. May niyog din. Ito langka, ang laki na. Nakaanin na si nanay ng langka dyan. Isang piraso na benta ng 1-2 yata. Kasi ang laki na niya magbunga. No? Ito may isang CR pa rin eh. Ayan. Kaya may palaka na maingay kagabi eh. Hindi kami makatulog, napakalakas ng tunog ng palaka. Kung yun, may naririnig nyo dun, may maingay pa rin na palaka. So ito yung magiging fish pan natin. Makita natin yung maraming mga tilapia dyan. Di ba? Tapos pag manguhuli ka, pambenta na. I-deliver ko na lang. Iwitin ko yung sakyan ko. So ito pipinturahan ko pa pala. Kasi baka masira na to. Alright. So ito po. So ito nyo, napakalakas ng ulan.
Ito kinabit ko rin to kagabi, kahapon no, kahit umuulan. Ito maglilinis ako. Kailangan malinisan. Madami ng agyo. Marami ng agyo din eh. Marami ng agyo. Ito, pag dito na ako palagi pipinturahan ko na rin to. Para maganda siya. Open ko lang siya. Yan, nalagyan ko siya ng net para hindi direct din yung tubig dito sa harapan. At protection din pag maaraw. Right. Ito pa yung malaking kusina oh. Tagal na. Sabagay pumangit na yung hollow block niya. Pangit kailangan mapapalitadahan ko yan kahit hindi ko pa mapagawa. Tapos dito may CR pa doon. May CR pa doon. May isang pinulit pa pala dyan ah. Right. So hindi pa siya napagawa. So pag dito na ako palagi papagawa ko na rin yan. So napakadaming mga kalat, napakadaming mga dahon ng mga nagkalaglagan. At yung mga doggy ko nandun sila nakatira. At so sobrang lamig. Kain kape. Ito guys, tinan nyo yung aso ko rito, dalawa lang. Ito may bago, meron na naman akong ampon na aso. My goodness. Ayan oh, meron akong ampon na asong isa. Naiwan na yung mga tropa tong ano oh, yung kanilang lalagyan ng tubig. Naiwan nyo pare ko eh. Ayan oh, yung pang aso yun oh, hindi na umuwi sa kanila. Dito na lang sila nakatira sa bahay. Kasi pag minsan makikita ko parang gutom na gutom, pinapakain ko yun, tula ayaw na umalis din eh. So ayan guys, makita nyo sobrang lamig. My goodness. Tapos sa sobrang lakas pa ng hangin gabi, yan ay talagang ito mapoproteksyonan tong kubo na to, hindi to liliparin kahit sa sobrang lakas ng hangin. Kasi tagusan lang po yan mga mamis no. Tatagos lang yung hangin doon. Kahit saan man yan, tagus-tagus lang yan. So ito bibilan ko pa siya ng tarapal papuntang pag ano to, para pagka may gusto mo tutulog dito, bababa lang yung tarapal. Pati doon, pati dyan, 4 na tarapal pala. Pero pag walang tao at ay syempre alam mo may bagyo, kailangan pwede ring itaas na lang yung tarapal para diretsuhan lang yung ano. Sabagay kahit din naman matibay naman kasi ito eh. Ito naman daming poste, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 8 poste yan, kaya matibay. Tatlo nyo naman tong ating lamesa oh. Ito ng lamesa na to, ewan ko kung saan to galing, kay tatay to eh. At ang tagal nito, taon to naka-stack doon sa baba. Sabi ng tatay ko, ito pagawa mo. Kaya tinan nyo naman, napakadami na ang kumakain, ay talagang nandito lang, sobra-sobra. Kahit marami pang mga bisita. Yung nakaraan na birthday ko, di ba? Ayun oh, ito si Mami Ruby oh. Saka si Mami Sharma. Laging nandito nakabantay sa kubo. Ganda-ganda ng mamis ko na yan eh. Ha? Siyempre, gwapo yung anak nila eh oh. Ay, grabe oh. Alright. Yan, update, napakalamig. Diretso pa rin daw yung bagyo ngayon, araw na to, mga ka-best friend no. Tuloy pa rin ang bagyo ngayong Martes pa lang ngayon, hanggang bukas pa daw po ang bagyo. Ayan, sinara ko yung mga bintana. Ayan, may mga bunga pa. So dami kong wawalisin. Hindi na ba ako kailangan nagwalis ngayon dahil diretso pa rin po ang bagyo no. Hindi naman na dito tama ang bagyo mga ka-best friend, at ay iba yung direction, yung buntot no. At ay dito kasi kahit buntot lang yung makakaabot dito sa lugar namin, ay talagang malakas po ang bagyo no. Kaya kita mo, takot sila kagabi. Takot sila yung mga bata. Sabi ni Hilton, ay ayoko nang sasama rito ulit. Sabi niya, nakakatakot naman pala dito.
Siyempre, lakas po ng hangin. Pero baliwala yan. Hindi yan matibay itong bahay na to eh. Siyempre mo, native yan oh. Ilang poste yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tapos bukod pa dun. No? Yan, native house lang kasi ito eh. Ano sabi ni Hilton? Sabi niya, hindi na daw siya sasama dito. Ha? Ay, baka mabagsak na naman yan, ha? Paano mo? Nakabasag na ng baso yung kagabi, eh. Balot na balot sila. Oh, yan lang kami tutulog, oh. Oh, yan lang kami tutulog. May bike ka pa nga dun, ha? Ito sa akin. Saan to? Nahalo na? Oo, hot tayo dun. Oh, hot yan, hot. Hold mo. Bibilya rin ko ang oso mo. Kung makapagpabili, kailangan mo makapagbili ng candy ay. So tayo, pinasok ko yung motor mo pinasok ni paring Rico yung motor mo kagabi. Kasi nandun lang, kawawa naman. Kasi sobrang lakas po ng ulan talaga. Siraan, yung mga tanim mo doon, kawawa. Hindi mo kasi ginambul eh. Ayun oh, dapa na mga set tanim. Meron ka ba bang mga tanim? Meron ka ba bang pantanim? Maraming nasira. Ay, wala. Ay, marami pa. Pero, marami mo na palang naitanim eh. Kalso ko eh. Asan yung gulok? Ah. Yung gulok ka, ba't wala sa puluhan? Ito po yung mga sili ni Jessa oh. Maliliit pa, hindi pa to pwedeng 2 linggo pa siguro to pwedeng itanim. Napakadami pa dun sa Manila. Ayan, puro mga pula lang yan. Tapos, yun pa oh. Ang dami pa dun. Ang dami pa dun. Ito oh, Mami Leticia oh. Ang dami ng tubig nitong anuhan ng koy. So shoutout pala sa sa mga Team Taghirap no, mga sponsors ko. So ito pa lang itong lugar na to, yung pagka hindi na ako busy at ay medyo kumita-kita naman yung negosyo ko rito, yung mga special children na dating plano dito na dadalhin. Gagawin ko po 'yon, dediretso ko. Dediretso natin, no. Sana mapapanood nyo. So pag nakita nyo kumikita ako dito, yung budget na para pagkuha ng mga special children dun sa Manila, dadalhin ko sila dito. At yung kinikita ko, babawasan natin dito para matuloy. Yung plano kasi dito magdala ng mga special children, kaya ginawa ito. Tinulungan ako ng mga sponsors ng Team Taghirap, kaya nagawa ito. So mga nagtampo man sila sa akin, hindi ko alam basta alam ko tama naman yung ginawa ko. Kung nagtampo sila sa akin, pagdating ng panahon na makikita ko naman sa kanila na tutuloy ko pa rin itong plano dito kahit ay iniwan na nila ako, no? Alright, so ito yon. Labas nga tayo dito mga best friend. Tingnan natin tong mga tanim na mais ko rin eh. Yan, dito ako na aksidente dyan sa loob na yan eh. Pinasok ko kasi itong nilinis eh. Oh, di ba? Napakalinis mga mamis oh. Oh, di ba? Kasi kung dito lang ako maglilinis dito sa lugar ko na to, itong lugar namin na to, diyan malinis oh. Ganda ng parang Bermuda grass oh. Hindi ko siya inupod. Ang ganda ng pagka-green. Doon kasi doon kay doktora, napakasukal. Masukal po yan. Sobrang dito sa lagpas lang ng pader ko. Pagdating mo dyan, napakasukal na. Ganon din po dito kay engineer. Itong lugar na to. Ganon din doon kay parang Fiesta. Doon. Umabot yung mga bata doon eh. Tapos doon naman kay parang Arnold Fiesta, banda doon. Masukal din. So binanatan ko. So yan, binanatan ko po lahat yan. Tapos dito po kasi sa loob nila engineer na to, matataas din yung mga damo. Parang ang pangit din yung tingnan, malinis dito. Tapos may matataas na mga damo dyan.
pinasok ko dyan. Ano, bukas kasi yung gate nila engineer eh. Oh. Yan, dito kami nagbablog ni Kalso yung bahay na yan eh. Yung kaibigan ko sila dyan sila, ano, yung caretaker dyan kay engineer. Pumasok ako doon kasi gusto ko talaga mawala yung mga tataas na mga damo. Doon mga ilang wasiwas na lang ng grass cutter ang anak ng weteng. May tumalsik na alambre. I think this one like this. Ito parang ganito po oh. Yan, parang ganito namang natanggal. Tapos dumiretso. Kaya napaka delikado, napaka ganyan no. Pangatlong araw na ngayon na nagiinom ako ng gamot. Pero may masakit pa rin sa loob eh. Biruin mo ba naman napakahaba ng binaon ganyan no. So umuulan na. Paandarin ko nga itong sasakyan ko guys at ay magmula nang dumating kami hindi pa pinaandar tapos nahalamigan na. Sabagay wala naman problema rito kahit malamigan, paandarin ko lang. Dito masarap dito tumambay, hindi malamig. So ayan pa po yung mga bigas natin mga best friend, yung binili ko na nakaraan. Wala naman ako ma-vlog din eh. Parang sarap din eh, tatay. Walang masyadong lamig. Painitin ko lang at sobrang lamig. Lamig. So matagal-tagal pa kami rito. Uwi namin 27 or 26 mga best friend kasi birthday ng tatay ko sa 28. So sa kabila ng pinagdaanan ng tatay ko na karamdaman ay umabot pa siya sa kanyang kaarawan na malapit na. So ang lagi ko lang naman na panalangin sa Panginoon is bigyan siya ng mahaba-haba pa na extension ng kanyang buhay para makakasama namin siya. Kahit yun lang kako yung kapalit na ginagawa natin sa ating pag-charity, mabigyan ng extension yung ating magulang, eh masaya na ako. Yun lang naman yung aking hangad, at maingatan yung mga mahal natin sa buhay sa araw-araw, nabigyan ng pagkain, ng blessing, ganun naman eh. So ang pag-charity kasi hindi naman yan para sa'yo lang, no mga mamis, no. Alam mo talaga, meron talagang blessing talaga sa pag-charity, lalo kung galing sa puso, no, at ay naaayon sa Panginoon yung ating ginagawa. Kasi i-bless ka talaga, hindi ba? I-bless, maraming ibibigay. Kaya yung mga charity vlogger na mga hindi pa binibigay ang kanilang mga blessing, eh maghintay ho kayo, no? Or baka meron pa rin kulang. At kaya bakit tayo ibigay sa inyo yung premyo, merong something or merong mali sa ginagawa nyo. Alright, so basta ako, may binigay na sa akin ng Panginoon magmula nung ako ay nag-charity. Pero napakatagal ho na panahon, matagal. Almost 38 years bago niya ho ako pinagpala. 38 years, 44 na ako ngayon. Almost 5 years pa lang niya ako na binigyan ng blessing. Pero sa loob ng 39 years ay puro kahirapan ho yan. Kahirapan na talagang pagsubok, at ay hindi matatawag na binibless. Pero nagtutuloy lang din ako sa pagtulong. Hindi ako nagbablog, hindi man ako vlogger eh, pangit nga ng cellphone ko eh. Pero noong 39 years old na ako, kasi 5 years na akong binigyan ng Panginoon ng blessing. O diba, kahit pa paano meron tayong sasakyan na hindi ko inaasahan na magkakaroon din ako, diba, magkakaroon ng mga ganito. Pero binigay niya ako, wala akong imposible. My goodness, maniwala kayo at sa hindi, basta ako naniniwala lang. Nasa Biblia eh, diba, nasa Biblia.
Yung mga sobra-sobra mga biyaya, mga blessing, yun yung ibibigay sa'yo. Napaka-imposibleng mangyari ay ibibigay pa rin. Di ba? Yun po yung sinasabi ko, inspiration video. Kasi sa akin po napatunayan ko yan na binigay po sa akin ni Lord. Maraming mga pagsubok pa rin, pero sanay naman tayo eh. At kung maghihirap naman tayo, sanay naman tayo mag-ulam ng tuyo. Eh, palagay ko naman siguro hindi naman na tayo maghihirap na tulad ng dati. So, pinandar ko muna siya para uminit yung makina. Kasi mag-isang linggo na yan hindi mandar. Asa na? Kape na, kape na. Ay, naputol na ng ano, oh. Putol na nga eh. Get your sleeper, get your sleeper. Come on. I give to mama yan. Bababasag mo na naman yan ha. Give to mama. Marunong na mo magsalita yung si Baby Rico. Tapos na marunong na talaga makaintindi. Tapos dito, ayan yung may mga saging na dyan na ready for harvest na. So papakuha ko parang Rico. Tapos magpapakuha na naman ako ng pambenta ng nanay ko pag uwi namin. So ito, merong bigay dito si parang Rico. Sarap ng nilaga, bagong pitas. Ito bagong bago. Ano ano ba't bibirito mo to, Han? Pwede na to. Lang ang merienda namin. Ang sarap pag bagong pitas, yung hindi yung pinapahinog sa mga kalburo, mga ganon. Ay napakasarap po ng saging. Saka yung mga saging na dala ko rito magmula rito sa amin, palaging ubos doon sa kinanay. Kasi matamis po yung yung saging, lalo pagka tama yung pahinog. Kaya sinanay ko dun sa amin sa Taguig, talagang ang dami niya ng suki. Lalo pag alam nila na umalis na yung sasakyan ko dun, at pagbalik nun may mga dala na akong saging. Yan, inaabangan yung tinda ng nanay ko. Ubos na ho kaagad yung tinda ng nanay ko dun. Anong kumagana natin mga best friend? Best friend? Lupit ni Darna si Darna. So ayan, naglilinis si Jessa. Ang babaeng walang pahinga. Kung hindi bumagyo, hindi magpapahinga yan. At umiiyak po yung kagabi dahil sa kanyang mga tanim. Ano nga sabi mo sa mga tanim mo? Ha? Magsasorry ka sa kanila? Bakit mo magsusukan? Yung iba mga bumitaw Aba, may iba naman din ako trabaho Isang araw ko hindi nagtatrabaho. Nakalso ko Ginagawalis siya. Tanggal yung mga anak ko pag galing doon sa may labas kung saan nagaano ng mga ng gagamba. Punta rito, hindi nagaano ng paa, dire-diretso doon. So sana matigil na yung bagyo. So mag-ingat po yung mga tatamaan po ng bagyo hanggang ngayong araw na to. Mag-ingat po yung tatamaan ng bagyo, no? At mag-ingat po yung mga lumalabas kasi baka may magliparan ng mga yero, no? Yan nyo naman na napakadelikado niyan. Sa gabi sobrang lakas po ng hangin talaga, no? Yan yung kay parang Rico na bahay. So yung tumitingin itong bahay ko pag wala ako. So ngayon lagi naman ako dito. So matagal-tagal ako sa Taguig. Siguro mga 1 week kasama yung pagpa-check up kay Kuya Bukol. At may iwan daw si Jessa dito kasama ni Rico. At ako muna mag-asikaso sa dalawang bata na mag-aaral. Kasi pasukan na sa 29. Ayun yung tatay ni Rico yata yun. Tatay ni Rico andun sa loob. Alright. So okay na to, minute na to.
So guys, hanggang dito na lang muna itong ating video. So nag-vlog lang ako at pinakita ko sa inyo itong lugar dito kung gaano kalamig lalo pag ganitong panahon. So mag-iingat po lahat ng mga tatamaan ng bagyo. Kung kinakailangan mo kayong lalabas, lalo yung mga bata, para ay hindi magkakasakit at ay maiwasan ang aksidente. Maraming salamat po. God bless po and bye bye.